Ay, lalaki. Papalit ko rin. Malaki na. Yung mga babalik nila. Ayun o, pinakamalaki o. Yan na te. Nawala na dun. Litawin mo daw Lara yung isda. Dali. Magbabawas po kami ng tubig sa fish pan. Kasi kukuha po kami ng isda ngayon. Kaya babawasan namin yung tubig kasi malalim. Ilang tabla yung babawasin? Tata na saro. Babawasan namin yung tubig. I-ano mo lang, itulak mo lang di. Parang ka yan. Tulak mo pa. Yan. Hanggang ano po yan ay hanggang baywang yung tubig pagka hindi binawasan. Ayan po yung pagkatayo na yan. Yan po yung tubig niya. Ayan. Ang pinakambabaw po nitong fish pan ko ay hanggang tuhod nung grabe po yung init, yung hindi na nag-uulan, nagbabaw po siya ng hanggang tuhod. Ayun po yung pinto doon sa gitna. Lalagyan din po siya ng lupa para hindi po tumawid dito yung tubig sa kabila. So hindi po siya mahihibasan. Yun po yung pinto nun. Ito pong pinapahibasan namin, tinatanggal yung lupa para mag-agos yung tubig. Yung nandun naman po, lalagyan po siya ng lupa para hindi po magtawid yung tubig papunta rito, para maintain lang po yung tubig niya na nasa kabila. Yan po yung lalim ng fish pond. Yan po yung pinakang lalim niya. Pero nung nakaraan po na nag-straight po ng init ng mga ilang buwan, bumabaw po itong fish pond. Ang pinakang babaw po nito, yung talagang sagad niyang babaw, ay hanggang tuhod. Hindi man na po nababa dun sa tuhod. Pero sa sukat ko po yun, kasi yung tuhod ko po mataas eh. So mataas pa rin, parang mga ano siya, siguro mga kalahating yarda o kalahating metro. Ganun po yung ano, lalim niya ng tubig. Kaya nung magtag-init po, hindi po namatay yung mga isda ko kasi may tubig po siya. Kahit po mababaw yung tubig, hindi po nainit kasi yung tubig po ay dire-diretso lang po siya. Umaagos po kahit mahina. Galing po sa buro-buro, umaagos po papunta sa fish pan kahit mahina. Yun po yung kagandahan kasi hindi po nainit yung tubig. Mayroon po kasing yung halimbawa nagawa ng fish pond na siniminto. Pag sobrang init po talaga, nainit din po yung tubig. Kailangan pong lagyan talaga ng tubig. Ang problema po pag ganun, halimbawa mainit na yung tubig, sasalinan mo ng malamig, namamatay po yung isda kasi nababago po yung temperature ng tubig. So hindi po sila sanay sa ganun. Kaya may namamatay. Dito po sa akin, wala naman pong namatay nung magtag-init. Kaya yung isda ko po dito, buhay po lahat. Kaya po ngayon nakakapagbinta po ako ng fingerlings. Pero po ngayon, ang kukunin po namin ay 16 kilos na malalaki na tilapia. May order po kasi ngayon na Okay na to, Tito 16 kilos, kaya yun po yung huhulihin namin. Kaya nagbabawas po kami ng tubig para madali pong mapili yung malalaki. Yun lang po yung kukunin. Pero ngayon pong araw may makuha rin po na malalaki na po siya, yung kukuning panglagay sa fish pond nila. Ang nandito po ay 3 daliri dito sa malalaki, dito po sa fish pond na itong isa. 3 daliri na po kalaki yung pinakamaliit dito. So yun po yung bibilhin din na ilalagay dun sa fish pan niya.
ang binta ko po ng ganito na kalaki, mga 3 daliri, ay 80 po per kilo pagka maramihan. Pero pag tingi-tingi lang po ay 90 ang per kilo. Ibak na muna nindo dyan sa drum. Tama, deliver lang ako. Yes, baryo. Madali lang yun, order man yun. Itlog. Maiwan ko muna kayo, te. Te. Ayun oh, ang laki oh. Oh, ayan. Ang laki. Laki ng isda. Ayan, lubas na. Nilalambat niya muna kasi babawasan na muna yung malalaki. Tatanggalin na muna yung malalaki. Na yan oh, yung malalaki. Ayan oh, natagilid paglangoy. Na ano mo na yung dalag, kuya? Ayan o. Lalaki. Ayan o. Ito po yung ginawa ko kanina. Ayan, para hindi po tawid yung tubig dito. Ayan, kaya yung tubig ayan o, puno dyan. Dito ay hindi na tawid. Pagkalipas po ng halos mag-iisang oras nang bumalik po ako ay ito na po yung nahuli nila. Malaki na. Mga babalik ko nila. Ayun oh, pinakamalaki oh. Yan na te. Nawala na dun? Wala pa? Wala. Hindi ka pumuga. Yan, sige daw, timbangin nyo kung ilang kilo yan. 1/4 sa timba. Yan po yung timbang nya. After pong makuha na namin yung order, ito na po, lalagyan na ulit ng lupa yung pinto ng fish pond para hindi na umagos yung tubig. Ganito lang po yung paghaharang dito. Kaya mas maganda po yung fish pond na may ganito kasi madali lang po siyang pahibasan at madali lang pong magpatubig. Ayan. Dito po kami kumukuha ng tubig dyan sa palaisdaan namin. Ayan, may net siya para hindi mapapasok ng isda na mga predator. Ayan po yung labas ng tubig. Medyo mahina pa po yung agos ng tubig ngayon kasi naulan man po dito, pero minsan ano lang, hindi naman na-straight na ulan talaga ng isang araw. Minsan naulan lang po mga kalahating oras, mga 15 minutes, ganun na tigil na siya kagad. Kaya yung tubig po ay hindi po gaanong maagos, ganyan pa rin po yung agos ng tubig. Pero pagka 2 days po, puno na yung tag-ulan po, ang lakas po ng tubig dito. Pero hindi pa po nalabas dito yung tubig. Ayan, di pa, kaunti pa bago maglagpas doon sa nilagay naming tabla. Ayan po yung ano niya, after 2 days. Pero umulan po kasi, umulan po kagabi tapos nung isang gabi. Kaya mabilis pong mapuno. Pangalawang araw po kaninang maga. Ayan po, di pa naaabot yung ano, yung gitna. Kasi nung magpahibas po kami, abot na po yung anong yan, nilagay na lupa. Hanggang dyan po siya. So ayan.
Yan po yung tubig niya after 2 days. Pero umulan po ng kagabi tapos nung isang gabi. Kaya titingnan natin kung kita na yung pagkabawas nila. Parang hindi nabawasan. Ang dami pa din. Pero hindi ko pa abot, malayo pa yung tubig. Parang hindi nabawasan. Dami pa rin. Tumatanggap pa rin po kami ng order. May malalaki pa po dyan. 16 kilos lang po yung nabawas dyan na malalaki. So hanggang dito na lang po yung aking video. Maraming salamat po sa iyong panonood. More power po. God bless.